Welcome to Donmar TV News Channel, mga nagbabagang balita sa buwan ng Setyembre. Ayan. Dahil sa 1986 EDSA nawala ang government-owned company na Meralco. O, di ba? Dahil sa 1986 nagkabulilyaso sa Meralco. O, sa nino napunta? Nung una, sino sa mga shareholder yan? Siyempre, yung kaibigan ng mga Aquino, si Lopez. Tingnan mo si Raulo, di ba? Napunta sa crony nila, sa mga kaibigan. Oh. In 1975, Meralco, owned by Lopez family, approached the government for assistance in view of financial problems due to its huge debt service requirements. On June 11, 1978, the government purchased Meralco's power generating unit at a cost of 1.1 billion pesos. Sa madaling salita, nagkaproblema daw itong Meralco. Kinuha ngayon ng gobyerno ni Marcos. Maayos, walang brownout. In 1987, Cory Aquino reverted company ownership to the Lopez family for free. Rolando Sabilla, $5. Happy listening to my dear Anna. Happy Friday, bro Byron, at sa lahat ng baniteros from Los Angeles, California. Thank you. Diba? Pagkatapos niyan, anyari, ayun, simula na ang brownout sa Pilipinas. Kaya nga tayo, diba, ngayon, hanggang ngayon, namomroblema tayo. Bakit? Tinutulunggis tayo nung kontratang pinasok niyang hinayupak na yan. Yung kontrata, diba, na-discover, may kontratang si Lopez ang may-ari. Tapos, yung pinagkukuhanan, Lopez din. So, nagpirma ng kontrata yung dalawa, isa may-ari, agree sila na mas malaki yung binibili nila dito sa kumpanya na ito. Yung kuryente. Tapos, from dito, kami Meralco, bebenta namin sa tao. Tinaganan nito, may konti pa to, benta sa tao. Di ano naabot sa tao? Sobrang mahal. Diyan pa lang, nang kaloko-loko na ang Pilipinas. Sasabihin nila, magnanakaw si Marcos. Kaya nga ngayon, di ba, pinapanalangin natin, sana maging government-owned na lang ang Meralco. Diyan kagaling, kaya nga diyan kagaling si Ferdinand Marcos. Pinili niya yan. Tapos, yung taong bayan nakikinabang ng maganda. Isipin mo, ang ganda nun. Anak ng weteng, yan nga yun, first gas power generation. So kay Lopez yun, tas Meralco kay Lopez din, gumawa sila ng kontrata. Bilhin ko yan ng mahal. Sige, agree ako. Para silang tanga. Bilhin ko yan ng mahal. Sige, agree ako. Siya din yun eh. Di ba? Dinabuking. Tapos, sasabihin nyo, ang magnanakaw si Marcos? Ano pa? Baka akala nyo, isa lang yan, napakarami niya. Abutin tayo next year eh, okay lang ba? Anyway, wala pa tayo sa quota, kaya okay lang ha. Joke lang, I love you all. Dahil sa 1986 Konstitusyon, dapat dyan sa 1986, tawag dyan, constipation eh. Bakit? Ay nako, sakit sa ano talaga yan eh, tumbong eh. Ito, dahil sa 1986 EDSA, nabenta ang 60% ng government-owned Petron Corporation. Pause na ako ha. In 1973, martial law period, PNOC acquired ESOP Philippines at the height of the first oil crisis and renamed it Petron, Petro-Oil Corporation, known as a Petron Corporation. In 1994, during the presidency of Fidel B. Ramos, ayan, tuta din yan ni Cory. Yan ang isang pasimuno ng kaya PNOC and Saudi Aramco signed a stock purchase agreement that gave Aramco 40% of ownership of Petron. In the same year, 20% of PNOC share. So sa madaling salita, nawala. Dahil sa mamaya natin, ano ba yung mga importante? Bakit mga ito, nung nawala, ano nangyari sa gobyerno? Antay lang kayo, antay. Ito pa yon. Yan. Dahil sa 1986 EDSA, nitigil ang anti-typhoon rocket project na dating sinisimulan niya nung panahon ni Marcos.
Ano nangyari? Ito na pala ng mga Pinoy. Ay, syempre, walang pangarap. Sabi nila, anti-typhoon rockets project. Sabi niya siguro ni Cory. Wala namang typhoon pa eh. Siguro nabasa niya, ginagawa ito ni Marcos, ipatigil natin. Wala namang typhoon pa. Baka ganun. Diba? Parang yung yung anak niya na ba't tayo magpapagawa ng windmill? Paano ko walang hangin? Ganon. Talaga eh, no? Magkakautak. Ano pa? Ito pa. Ayan. Dahil sa 1986 EDSA nawala ang government-owned Manila Transit Corporation. Ito yung labas eh. Alam ko yun eh. Sa Metro Manila eh, di ba? Kaya nga, anong nangyari? Kanya-kanya. Private. Wala yung government. So, ito mga gusto nila magtaasan ng papangit ng papangit. Ngayon, anong nangyari? Dati ang ganda nito eh. Kung inabutan nyo ito noon, panalo ito noon. Kaya nga, di ba, there was even a time, na gusto natin pagmamay-ari na lang ng gobyerno yung transportation para hindi sila naguunahan sa kalsada, para sahuran na lang sila monthly, para wala iwas disgrasya. Kasi siyempre pagka sila yung boundary, unahan yan, ganun sa labat. Buti na lang ngayon na ayos na. Kahit hindi na pinagmay-ari ng gobyerno, inayos na. Isipin mo inayos na nga, nilagay na nga sa barrier, nandun sila, binabangga pa yung barrier. Kasalanan pa nung barrier kasi hindi umiiwas yung barrier. Kasi hindi daw makita yung barrier. Pucha, nasa left side ka na nga lang. Kasi, ang dahilan talaga niyan, sabi nila, kasi masikip. Kasi overspeeding ka, may limit lang kayo ng speed. Talagang pinapaspasan ninyo kasi maluwag eh. Ay nako, di ba? Isa din 'yan. Ano pa? Ang mga maayos na tinulonggis ng pamahalaan ng mga Aquino. Ayan. 1986, nabenta ang 61% na lupa ng Food Terminal Incorporated sa Taguig. In November 2012, the government of Noynoy Aquino sold 74 hectares of FTA land to Ayala. For 24.3 billion pesos, and the area is known as Arca South. FTI is left with only 46 hectares. Diba? Sino na may pasimunyo niyan? Yung isa niyang anak niyang Tolonges. Next. Pati ito. Dahil sa 1986 EDSA nabenta ang National Steel Corporation sa Iligan City. In 1995, President Ramos sold Asia's largest steel factory and government-owned company, National Steel Corporation, NSC to Wingtech of Malaysian Westmont Group. NSC used to employ as many as 4,200 Filipinos before it was sold. Alam niyo ba kung bakit ko masasabi niya si Ramos? Tuta din ni Aquino. Tandaan niyo inabutan ko na ito. Nag-aaway sila noon nung si Cory, sino na yung susunod na pangulo? Sino yung i-endorse niya? Naalala niyo yun? Pinagpipilian niya noon si Ramos at saka si Enrile. Masip-sip tong si Ramos. Sa kay Enrile, pinili ni Cory ito si Ramos. Kaya siguro may utang na loob to si Ramos dito sa mga Aquino. Kaya sip-sip din yan eh. Dahil sa 1986 EDSA naging pasaway ang karamihan ng mga Pilipino. Alam nyo kung bakit? Tanungin ko kayo, bakit naging pasaway ang mga Pilipino noong after 1986? Hulaan nyo kung bakit. Alam nyo kung bakit? Ito ang sagot. Check. Dami mong reklamo. Ito ang sagot. Yo. Alam nyo kung ano ang sagot? Dumami kasing aktivista. Reklamo. Dumami ang mga komunista. Kung gusto kong magbago, ang dami-dami mo. Bakit? Pinabayaan nila, pinalaya ni Cory yung mga leader nila, pati si Joma, pati yung mga ibang leader dito, pinalaya. So natural, keso demokrasya, ano nangyari? Dumami tuloy ang mga reklamador sa karsada. Dumami yung pasaway.
Walang curfew. Bakit? Demokrasya namin maglasing-lasing eh. Demokrasya na. Para silang nawala sa koral. Dati kasi may curfew yung panahon ni Ferdinand Marcos nung nawala. Maglalasing na lang kami. Kasi kalayaan namin magsaya. Yan, basagan ng muka. Gumami mandurukot. Gumami lahat. Ang pasaway. Yan ang gusto nyo, di ba? Tapos sasabihin nyo si Marcos hindi bayani. Ayo pala mga ano talaga, ha? Ang dami-dami mong reklamo, pero Ito pa. ikaw ayaw mong magbago. Pati Philippine Airlines, in 1992, the government of Cory Aquino sold 67% share of Philippine Airlines. Puro na lang Ha? reklamo. Binenta. Reklamo, puro na lang reklamo. Alam nyo kung bakit? Alam nyo kung bakit binenta yan? Kasi para maraming pera ang gobyerno daw. Tao, ang daming reklamo. Alam nyo kung bakit? Kasi sabi nila, benta na lang natin. Oh, ito, benta. Para maraming pera ang gobyerno. Dumami ba? Siya na ang Marami lang nagbulsa. kahit anong Pero hindi ho dumami. Alam nyo kung bakit hindi dumami? Baka sabihin mo, hindi. Bintangero ka naman. gusto mo yan, di ba? Alamin at amuyin ang mga baho ng iba. AB Capital represented consortium Philippine interest headed by the Soriano and Coangco family. O, tingnan nyo na. Para malaman mo kung sino ang nakakahiya. Siyempre, Coangco din, nakinabang. Salita O. baka naaamoy yung sariling baho ng hininga. Sasabihin ko na to at wag mo Okay? Alam nyo kung bakit ko masasabi. Ito ang isang dahilan, ha? Ayan. Kaya, alam nyo kaya kung bakit ko nasabi na hindi rin naman yung mga binentang korporasyon pumunta sa pera ng gobyerno at ginamit sa taong bayan? Hindi. Bakit? Naghirap ang gobyerno noon. Hindi natin alam kung bakit. Kung sino ang bumulsa, hindi natin alam. Kaya nila pinasok tong VAT para mas kumita pa ang gobyerno. Bakit? Nung binenta nila yon, ang vision kasi ni Cory, alam mo na, housewife. Hindi naman sa lahat bobong housewife, ha? Ibig sabihin, kasi siya, wala siyang alam sa politika. Sige, benta natin yan para magkapera na tayong gobyerno. Benta natin yan. Bigay natin sa mga kaibigan natin. Benta natin sa mga kaibigan nating negosyante. Pati Coangco, bentahan natin yan. Oh. Nung pagbenta, anyari. Oh, nagkabulsahan. Tapos, naghirap ang gobyerno. At tapos, kailangan natin ng pera. Tapos na, ibenta na natin lahat eh. Anong gagawin natin? Singilin natin ng taong bayan. Magbago. Ha? Anda. Pasok natin yung value-added tax. Ang dami mong gusto. Dagdagan natin yung tax. Dami-dami mong reklamo. Nagsimula yan, 10% value-added tax. Kung yung sa mga nagbabayad, ha? Ba? Mga nagkagaling-galingan at Yung sa mga nagbabayad, ha? Alam niyo yan. Ang taas niyan, 10% VAT. habang nasasarap. At syempre, sinundan pa nitong hinayupak na si Ralph Recto, ginawang 12%. Atin ang bida-bida. Bulong ng bulong. Diyan mo makikita na walang vision, walang leadership ang utak nitong Cory Aquino na ito. Kid ka. Bakit? Ang inisip lang niya, benta natin para may pera. Parang ganito yan, may negosyo ka, di ba? May negosyo ko. O ngari, may patubigan ako. O meron akong burger stand. O meron akong kung ano-ano. Gusto ko ng pera, benta ko. Para may pera ako. Oo, yung pera na binenta mo, hindi na manganganak yan. O sa'yo na yan, gagamitin mo na yan. Wala kang vision ngayon. Na kung sa akin sana yan, o sa gobyerno yan, tumatakbo, umiikot yung pera kasi kumikita din. Pero Wala kasing vision eh. bago. Reklamo. Kaya ngayon, makikita mo, same pattern sila ng mga utak, walang vision. Kaya yung sa Manila Bay, banat sila ng banat, hindi nila naisip na itong Manila Bay, pag pinaganda mo yan, pina-white sand mo yan, dadaming negosyante, malapit dyan, magdadagdagan ng trabaho. Ang iniisip lang kasi nila bakit kailangan puti, ano yan? Gastos lang yan, may pandemic. Hindi nga eh, you have to think, kasi ganito yan eh. Ang pandemic, we have to learn to live with it. Na andyan na yan. Hindi ibig sabihin, kukulong ka na lang sa kwarto, wala nang gagawin ng gobyernong pagninegosyo, o wala nang gagawin ng gobyerno para kumita, wala nang gagawin ng gobyerno para gumanda ang bayan. Bakit? Hindi, mag-focus na lang tayo sa COVID. Masamain bakit Paano kung nawala na yung COVID? Anong mangyari sa atin? Nga. sinisisin nyo pa rin. So
So dapat tuloy-tuloy yung proyekto ng DPWH, tuloy-tuloy yung pagpapaganda ng DENR. Dapat tuloy-tuloy, hindi napuputol yan. Kasi nga may vision ka na pagtapos itong pandemic na ito, maganda pa rin ang Pilipinas. Maayos pa din. Maayos, gumaganda pa rin. Kung ano yung mga pangangailangan, ganun. May vision ka. Ano ito? Halimbawa nga ito, walang ka-vision-vision eh. Kaya anyari tuloy. Singilin natin ng taong bayan ng pera. Patungan natin sila ng tax. Okay? Bigyan natin sila ng tax. Hingin natin ng pera sa taong bayan. Sino ngayon naghihirap? Yan sa lintik na bal. Alam nyo, laki-laki ng tax ha. Sa sobrang litong-lito ko nga eh. Di ba may proposal nga si Greco Bellica noon na pasimplihin na lang ng tax. Isang tax na lang, lahat ng tao 10% tax. Tapos, ngayon may value added tax, may ganitong tax, may ganitong tax. Pahirapan. Dami mong gustong magbago. Sa totoo lang, kaya nga di ba nagrereklamo iba, sabi ni iba, sabi nila, ang reklamo nila noon, lalaki ng sahod mo ka, umaabot ng 150,000. Ay, tang. Ano akala mo? Yun yung nakasulat do sa nakasulat yan sa, kasi yan ang sinusundang batas. Pero, after tax, oh my golly. Bulong ng bulong yung iba. As in, wow, anyari. Lubog na di ba? Asa na yun? Sana all. Wala ka ring matutunan. Sana talagang totoo na ganun kalaki. Sasabihin ko na to at pag mong mamasamain, bakit lagi tulungan ka O, na di ba? may kasama ka pa O, rin, next. di ba nakakarating, eh, wag mong mamadaliin, hindi yung pati si Duterte, sinisisi nyo pa rin. Walang perfecto. O, dahil sa 1986 EDSA, pinasara ang Bataan Nuclear Power Plant. Baka daw walang araw. Sinayang ang 2.3 billion na ginastos sa pagpapagawa ng planta na makakapagbigay sana ng 623 MB na kuryente sa Luzon. Walang araw tuloy. Pero ikaw ayaw mong magbago. Reklamo, Diba? reklamo, Isa pa yan, reklamo. Tayo ngayon, hirap na hirap sa kuryente. Sana noon painom muna, sandali lang ha. Reklamo, puro na lang reklamo. Pansinin mo sa salita, ang daming reklamo. Sisisihin na naman ang presidente. Magrereklamo na parang mga pabebe. Sinubuan mo na nga, gusto pa ng dede. Magagalit pa kahit nabigyan mo pa nga siya ng 20. Puro negatibo lang palagi. Ay, nako. Ano ba ito, merong masasabi. Walang kwenta yung sumunod. Dahil sa 1986 EDSA, pinabayaan ng mga state universities kaya na pag-iwanan na ang Pilipinas. O, di ba? Bumaba ang state university sa ranking. Alam nyo kung bakit? Kagagawan din yan ng mga aktivista. Kesa na mag-aral, kesa na enganyuhin nila yung mga estudyante doon mag-aral, ano inaengganyo nila? Mamundok. Sa ugaling lagi merong papabagsakin pagkatapos sa kanya. Laging excursion sa bundok. Kesa na mag-aral. Ang dami-dami. Kesa na talagang ang ingay-ingay niya mga yan. Lalo nandun ako sa UP. Nung nasa Pilo pa ako noon, philosophy. Pilo major to, Brad. 2 years. Nandun ako sa building namin. Araw-araw na namin nagsisigaw doon. Sa Palma Hall ba yun? Tama. Ibagsa! Makibaka! Siyempre, ikaw, papayagan ka ng mga guro. Guro, ang lalim. Mga teacher, o ng mga professor mo pala, papayagan kang umalis ng klase kung sasali ka ng rally. Siyempre, yung mga siraulo, magrarally kami! Bagsak. Pasigaw lang ng konti, picture, ganyan. Tapos alis na. Tara, yosi na. Ginuma na tayo. Diba? Ganyan naman Ang dami-dami mong reklamo. Kaya tuloy, walang nangyari. Bumagsak tuloy yung mga state university natin. Hiyang-hiya. Nakakahiya kayo. Dami mong reklamo, pero ikaw ayaw mong magbago. Puro kayo bundok. Wala ka naman talagang nagawa. Panahon ni Corion. Ito pa. Ito. Pinalitan. Back in 1987, the Philippine Main Airport was renamed after Ninoy Aquino, senator convicted. Na sila, pero marami pa. Dahil sa EDSA. Dahil sa 1986 EDSA, pinalitan ng pangalan. Ayan ang pinaka... Tignan mo, makikita na talagang, epal, diba? Trapo. Sige. Sige nga,
Ano kayang mararamdaman ninyo, kayong mga dilawan, kung palitan namin ng pangalan ng airport, gawin naming Duterte International Airport? Pababain, paano tatayo ang nakaupo kung papadapa? Sigurado magagalit kayo, maiinis kayo, di ba? Pag tinawag na Duterte International Airport, sasabihin nyo, pal naman yung presidente nyo. Dami mong reklamo. Anong tawag nyo sa Ninoy Aquino Airport? Anong tawag mo dyan? Pag siya, hindi epal. Ikaw ayaw mong magbago. Ganun lang kasimple yan eh. Subukan natin, palitan natin. Ha? Duterte International Airport. Reklamo, reklamo, reklamo. Puro na lang reklamo. Pansin. O, di ba? Magagalit kayo. Ang dami. Ganyan kayo ka-epal ng mga dilawan. Magreklamo na parang mga pabebe. Sinubuan mo na nga, gusto pa ng dede. Kaya nga, ibalik na lang natin sa original na Manila International Airport. O kaya mas maganda, Marcos International Airport. Doon ka madadali. Kung kailan ka mag-inaalam nila, saka sila aatake. Kung gusto mo yan, di ba? Alamin Ano na, Randall Bunagan? Kamusta na? Pabulok talaga kasi ayaw tanggapin yung sariling mali nila. Sa salamin, tumingin ka kaya para malaman mo kung sino ang... Marami pa pong ibang proyekto na pinabayaan. At kasi ganito ang nangyari. Nung time ni Cory, ito talaga yung kwento sa akin nung mga profesor ko tsaka nung aking ama. Sabi niya, lahat ng proyekto basta galing kay Marcos, ipinatitigil.